na Uya Inoue hindi ipapapolwa ang challenger na si Terence Jan Duhaney sa paparating na laban nila ngayong buwan ng Setyembre sa taong kasalukuyan sa Japan. Pero isang solidong suntok man lang ay hindi niya hayaang makatama ito sa kanya. Duhaney hindi naman nagpasindak at sinabing ibahin siya ni Inoue. Hindi siya gaya ng nakalaban ni Inoue noon. Nako, nagkainitan na ang dalawang mga boksingero, ang lolo at apo. Ito po ang pinagbabatayan ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ang kampo ni Inoue ay sa wakas ginawa na nila ang fight announcement ni Inoue at ngayong September 3 na sa Ariake Arena sa Japan, kontra yan sa 37 anyos na si Duhaney. Sa fight announcement pa lang ayon sa Yahoo News Japan, sinabi na ni Inoue na itong si Duhaney ay isang mahirap na kalaban, pero ganun pa man, hindi niya hayaan na makatama siya ng kahit pa isang solidong patama kay Inoue. Well, may punto din naman si Inoue mga kwento at syempre, alam niya sa sarili niya kung kaya ba niyang gawin o hindi, lalong-lalo na si Duhaney ay may tuturing na parang tatang na sa boxing. Pero syempre, hindi na natin pwedeng malitin si Duhaney. Dahil itong si Ismael Barroso nga ay naka-upset pa ito sa edad na 40 anyos o di kay 41 anyos at may laban din kontra yan sa hapon at kabilang din sa undercard na Uya Inoue at Terence Jan Duhaney. May mga boxing fans din ang nagsasabing magaling talaga pumili itong si Inoue at tama nga siya hindi niya ipapaporma si Duhaney sa laban. Dahil syempre, may edad na ito, nasa past prime na kung kumpara mo yan sa kanya na nasa kalakasan pa. Kaya nga ang sigaw nila ay si Morjan Akhmadalib na lang sana ang pinili ni Inoue at tiyak bibilib sila kung sasabihin pa rin ni Inoue hindi niya ipapatama si Akhmadalib ay isang solidong suntok sa kanya. At ayon pa kay Inoue, itong si Duhaney ay hindi rin isang boksingero na basta-basahin lang, lalo-lalo na isa sa mga sparring partners ni Inoue na si Japeth Lee Yamido ay winasak nito ni Duhaney sa round 1 lang. Kaya siya raw ang tipo ng boksingero na dapat hindi baliwalain ayon kay Inoue. Pero ganun pa man, kahit na anumang klaseng boksingero itong si Duhaney, ayon kay Inoue, kahit na anumang klaseng boksingero itong si Duhaney ay gagawin lang din niya kung ano ang diskarte niya sa pakipaglaban. At ayon pa kay Inoue, hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga boxing fans sa buong mundo na itong si Duhaney ang napili niyang kakalabanin at sa Japan pa rin gaganapin ang laban. Pero ang malaga ay hindi pa siya magre-retiro pagkatapos ng laban niya kontra kay Duhaney at mananatili pa siya sa Super Bantamweight Division na 1 o 2 pang taon. Ibig sabihin dito mga kakwento, gusto pa ni Inoue na wawalasin lahat ng mga top contenders sa Super Bantamweight Division. Kaya may malaking posibilidad talaga na makakalaban ulit ni Inoue sa rematch itong si The Nightmare na si Marlon Tapales, lalo na sa ngayon na namamayagpag itong si Tapales sa world ranking sa Super Bantamweight Division. At syempre, nandyan din ang angas ng Pinas sa si John Riel Casimero dahil baka due to public demands ay kakasana nito ni Inoue ay 1 hanggang 2 mataon pa si Inoue sa Super Bantamweight. Kaya may posibilidad talaga na may isa itong si Casimero kung siya ay mananatili sa top 10 o top 5 pataas sa world rankings. Pero sa kabilang banda naman mga kwento hindi naman nagpasindak itong si Duhaney at sinabi niya na hindi dapat itulad ni Inoue itong si Duhaney sa ibang mga nakaharap niya na walang ginawa kundi ang nagpasindak sa laban. Puro na lang depensa at tumatakbo-takbo para makasurvive lang sa laban. Dahil para kay Duhaney, ang dugong nananalaytay sa kanya ay dugo ng mga diba sa bastang mga mandirigma. Kaya handa niya ipapamalas ito sa paparating na laban nila ni Inoue. At ang sabi pa niya ay may the best man wins dahil hindi talaga masisiguro ni Inoue na tila ba pamamasya lang sa parake ang gagawin ni Inoue sa paparating na laban nila. Ibinunyag naman ni Inoue mga kakwento na sa susunod na taon ay may 3 mga laban ang magagawa niya at ngayong taong kasalukuyan mula sa taong 2017 ay unang beses naman siya na magkakaroon ng 3 mga laban sa isang taon ngayon. Kaya gusto niyang sanayin ang kanyang katawan na 3 mga laban bawat taon. Kaya naman mga kakwento, kung 2 taon pa mananatili si Inoue sa Super Bantamweight at 3 mga laban bawat taon ay nangangulugan nito na 6 na mga top contenders ang wawalisin ni Inoue sa Super Bantamweight bago siya akyat ng timbang sa Featherweight Division dahil ayaw nga niyang magmamadali na umakyat ng timbang kaagad. Mga kakwento, labis-labis naman ang pasasalamat ni Duhaney sa lahat ng mga tao na nasa likod nila kaya natuloy ang paparating na laban niya kontra kay Naoya. Ito ang laban na hindi rin basta-basta para sa kanya dahil syempre iba talaga kapag ang kalaban ay si Naoya Inoue na. Pero kakwento, ano naman ang saluwin mo? Inoue kontra Duhaney, ito ba ang laban na gusto mo o di kaya ikaw ay dismayado?
Sige nga pa, i-comment mo naman opinion mo sa baba. Dahil opinion mo, ibahagi mo. Dahil malugod po kaming babasahin ito na may respeto. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Juan Carlo, kay kakwentong Jorans Vibes, kay kakwentong Lolita Nalasa, at kakwentong nanonood ngayon, shoutout siyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito na po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.